Ito mga kapatid, hindi lang ako makatulog. Naiisip ko yung anak ni Katonying na binuli nitong mga kakampwets, no? Message ko lang sa kanya sakaling makarating siya ito at sa ibang mga kabataan ay magpakatatag kayo. Yung isip nyo, i-divert nyo na ay sorry, bumura ko. Ano nga to, i-divert ko nga. Sige nga. Pagkakitaan ko nga itong mga bullies na to sa internet. Ganon, especially kung page mo yung dinalaw nito mga to o kung ano-ano sinabi. Actually, take it as a challenge na yung online bashing makes you stronger. No? Kasi karamihan naman dyan, trolls. And imagine mo, pag na-overcome mo yun, malaking bagay. Ako matanda na ako noong 2022, I was bullied, no? Dahil may mga nagko-comment sa akin about Lenny. Tapos, may mga nagsasabi, si Lenny raw ay may matinding ties with the NPA. May mga nagko-comment ng mga tao. Binabasya ko, sabi ko, kung totoo yun, hindi ako nagkakamali ng hinala sa kanya. Ano yun, tinake down nila kasi syempre, mainit ang eleksyon nun, nakakasakit yun. Tapos, sugod yung mga trolls niya, nag-mass reporting ang ginagawa nila. Ngayon kasi kulang sila sa funding pa, hindi pa election eh. Kaya siguro yung mga ganitong videos. Tapos hindi naman napapansin. So, hindi pa tinitake down. No? Binuli ako noon doon sa page ni Lenny at saka kung saan page na lahat ng pwedeng ibuli sa'yo, itsura mo, ngipin mo, kilay mo, balbas mo, kilala ka, pangalan mo, ganun ang gagawin nila sa'yo. And ako, matanda na ako, naapektuhan pa rin ako. Kasi, naisip ko pag yung pamilya ko, pag nakasuhan ako, kawawa yung pamilya ko, ganun ang mindset mo. Kasi sila mga ulol sila ibig sabihin, pag nag-file ng case yan, mapeperwisyo ka eh. Bullying nga eh. Diba? Ganun ang style nila. So, there are people they select people na pwede nilang patahimikin o pwede nilang sampulan. Lalo na pag uminit ka na. Ngayon, mabalik ako dun sa anak ni Katonying at saka dun sa ibang mga kabataan. You stay strong. You take this as a challenge. Kasi ako, bata pa lang ako, naranasan ko ring bulihin. Medyo subtle nga lang. Mga subtle jabs from your classmates kasi may tita akong teacher noon nung maliit ako. And then nung high school na ako, lumipat na ako ng school. From outsiders, ako din doon sa school, syempre. I understand the feeling of being bullied. And when you understand that, maintindihan mo rin na ingit lang sa ito mga putang inan to. Hindi sila gwapo. Wala silang sex appeal. Pero, kailangan mong tutunang harapin sila. Diba? Kailangan mong maging matatag. So, it forces you to be strong. Diba? It forces you na, kahit sino ka pa. Ganun. Kung suntukan lang, kahit sino ka pa. Diba? Ngayon, magmamature ka, maging adult ka. Naging duwag na yung mga tao ngayon. Puro kaso-kaso na, Diba? But it makes you stronger. It makes you think. It makes you... lumaki ako na nakakaramdam ako ng kaba, pero I love being bullied. Even sa street namin noon. Hanggang sa dumating yung time na tagilid na silang ibully ako. Kasi hindi ako nagsusumbong sa magulang. Pero kayong mga bata kayo, you take it as a challenge na kaya pag kayo hamon ng buhay, mangyari ulit sa inyo yan, o kaya nyo na yung sarili nyo, kahit sino pa yan. Kaya hanggang impyerno tayong putang ina mo ka, ganon. Ay sorry, nagmura naman. Basta sa mga bata, stay strong. Lalo na sa anak ni Katonying. Huwag mong pansinin yung mga yon. Isipin mo na lang na demons exist. But you have God. No? You stick to your faith. God bless you.